Medyo nagtagal ako sa trabaho ko pero umalis ako at si mama naman na kinuha siya papuntang Manila. Kasi may anak pala siya sa una niyang asawa at dalawa na lang kami na naiwan sa bundok. 3 buwan, Kuya Mark. Si mama ay nasa Manila, hindi niya kinaya na wala kami, kinuha kami at nagsama-sama ulit kami sa Manila. At doon magkakasama kami sa trabaho. Unang punta ko sa Manila, tagapulot ng baso sa gilid-gilid dahil yung amo ko nagtitinda ng kape sa bayan ng Novaliches. At hindi nagtagal, iniwan ako ni mama doon at ng kapatid ko. Lumipat sila ng Valenzuela kasi doon naman yung kapatid ko sa una niyang asawa nagtatrabaho. Sa madaling salita, Kuya Mark, ay may kapatid pa po pala kami. Pinasok silang dalawa doon at ako naman ay iniwan sa bayan ng Novaliches. At hindi na rin nagtagal, kinuha ako ni mama dahil yung amo ko sa Novaliches ay ayaw nang mag-cellphone ako. Kasi bawal sa kanya. Hindi ako makontak ni mama kaya kinuha ako doon at sama-sama ulit kami sa Valenzuela. At nakituloy sa bahay ng kapatid ko sa ibang asawa. At dito na nga nag-umpisa ang pagsubok sa aking buhay dahil may nangyaring hindi dapat na mangyari. Dahil nagustuhan ako ng kapatid ko at doon niya ako ginalaw at paulit-ulit yon hanggang sa nagkaroon ako ng galit sa kanya. Dahil sa kagustuhan kong makawala sa kanya ay nag-boyfriend ako. Kaso nakulong pa din ako sa kanya dahil pag may nanliligaw sa akin or makikipag-date ay hinaharang niya. Galit na galit siya. Kasi na-inlove sa akin yung kapatid ko na yon nung panahon na yon. Kuya Mark, naisip ko na lang sa sarili ko na ang buhay ko ay padaliin. Dahil sa mga naranasan ko, pinagsisihan ko na napunta ako ng Manila dahil ganun nga ang nangyari. Hanggang sa nakilala ko yung lalaki na pinakasalan ako pero hindi ko inamin sa kanya ang lahat. Wala naman din siyang maraming tanong, Kuya Mark. Basta, minahal niya ako, yun na yun. Masaya naman ang buhay namin at nagkaanak kami ng 2, babae at lalaki. Pero sinabi ko pa rin sa kanya, katagalan. Nung una niyang nalaman na walan siya ng tiwala sa akin. Pero natanggap niya rin. At ngayon nga ay miss na miss niya na ako. Nasa malayo ako. At ang mga anak naman namin ay nasa mama ko sa Negros. Samantalang ang asawa ko lang ang nasa bahay sa Manila. Napakabait man ang pangyayaring iyon na ay napakabait pa din ng Diyos dahil di niya pinahintulutan ang hindi dapat. Sa mga susunod nga na kwento, Kuya Mark, ay abangan po natin ulit iyon. Maraming salamat.